Hello! Kumusta na kayo? I'm back for my third episode. At medyo natagalan kasi alam niyo naman, marami din tayong ginagawa sa ating personal na life. Today, medyo malungkot tayo, of course, no? Dahil sa napabalita ang pagkalakas-lakas ng bagyo ng mga pumapasok na magkakasunod. Pepito, kanyang pangalan, no? Super typhoon. And ang sabi ay, of course, mananalasa ito sa mga parehong lugar na dati nang tinamaan. Heavily saturated na po ang mga lugar na yan, kaya karagdagang ingat. At of course, taos tayo nagpapasalamat sa mga ahensya ng pamahalaan na tuloy-tuloy pa rin po sa pagtulong. Like for example, no, nakikita natin talaga na ang Office of the Vice President, kahit sabihin na natin na kapos na kapos sa pondo, ay hindi po tumitigil sa kanilang pagserbisyo, no? Sa mga nasa lanta. At hindi man po nako-cover ito na mainstream media, ay kaming mga vloggers po at yung mga nakakaalam ay talagang gumagawa ng lahat ng paraan para ito ay makita at malaman ng mga tao na nangangailangan ng tulong, lalo na sa mga nasa lanta. Anyway po, nag-aabang-abang pa rin po tayo ng balita ngayong maghapon na to, of course, no? Diyan sa Pilipinas ngayon ay linggo. At ako'y nandito sa Canada ngayon po ay Sabado ng gabi. At sana naman po ay ang bagyong Pepito ay maging supot, no? At hindi talaga magbagsak ng pagkarami-raming tubig, pagkalakas-lakas ng hangin na sapat upang manalanta na naman dyan sa mga dati na pong tinamaan ng bagyo. Anyway po, marami po tayo pag-uusapan ngayon. Marami na naman po akong gustong talakayin, no? Of course, hindi po natin maiiwasan pag-usapan ang nakaraang hearing dyan sa House of Representatives na marami na po ang discuss nito, iba-ibang mga vloggers, at sa sobrang ninamlam at sobrang masustansya po ng hearing na yan ay marami pa ring aspeto po ang hinimay-himay ng iba't ibang mga vloggers. Wala po kayo talagang, kumbaga, lahat po ng pangyayari nung hearing na yun po ay talagang marami tayong napulot, no? At minsan ay nakakatawa, nakakatuwa, at impormasyong mahahalaga din ang ating mga napulot. Para siyang isang maiksing kurso sa iba't ibang aspeto ng pamamalakad ng gobyerno, no? At doon po ay nakita natin na maraming mambabatas talaga natin ay walang kaalam-alam sa dalawang aspeto. Ito po ang malungkot, no? Ang maliwanag na nakita natin sa hearing na yon ay hindi po talaga maalam sa batas ang mga mambabatas, no? Pangalawa po, ito po ang mas importante, ay ang mga facts o impormasyon kanilang kinakalap ay hindi rin po masyadong kanilang kinaliskisan, no? At kanilang vinet, kumbaga, no? Of course, pag nag-present ka ng isang kaso ay kailangan dalawang bagay ang pinag-aaralan mo. Ang una ay ang batas kung saan ka kumakatig, no? Ang pangalawa po ay yung impormasyon. Ito po ba ay credible, 'di ba? Ang problema nga po, kung mapapansin nyo, ay ang pinanggalingan ng mga impormasyon ay talaga namang lubhang questionable. Kaya po nung dumating si PRRD, no? Ay talagang nagawa po niyang butasan ang mga elementong pinag-uusapan natin kanina, na kahit ang mga abogado na nandoon na, no, sa panig ng mga HOR ay nagmustulang mga grade school na nakikinig sa isang resource person na kagaya
ni FPRRD. Now, ang isang tanong na gusto kong itanong ngayon, no? At ito'y naglalaro sa aking isipan is, ang HOR po ba, no? ay magtatangkapang iimbitahan ang ating dating Pangulo. Kasi kung mapapansin nyo po, sa ilang beses na inimbita ang mga Duterte at sila'y sumipot, no? Sa mga piling-piling mga panahong sila'y sumisipot. Ang nangyayari po ay ang mga Senado at ang House of Representatives ay nalalagay sa kanilang kinalalagyan. At naging malinaw po ito sa pagdinig, no, ng si FPRRD ang dumating ay para pong mga batang maliliit na napagsabihan ng dating Pangulo ang mga mambabatas. Siyempre po sa unay napakatapang nila, no? Kung napapansin nyo ay kung ano po yung mga lumabas na mga sinabi nila na hindi nila papabayaan na ang Pangulo ay bastusin, di umano ang pandinig. Pero kalaunan po ay dahil ito naman talaga ay pagkatao ng dating Pangulo at ang lahat ng kanyang sinasabi ay nasa tamang konteksto, ay naging medyo mas lenient sila, no? At wala actually nagtangkang mag-akmang magbigay ng citation for contempt. It will not be a very smart move, of course, no? Sa House of Representatives and even sa Senate kapag inalmahan nila ito ng contempt citation. Ang marami po tayong natutunan talaga doon, no? Sa aking pananaw, ang dati pang kino-question na method ng kanilang pagtatanong na answerable by yes or no. Na sa aking pagbibiro nga po ay hindi naman po yan laro ng Binoy henyo na ang pwede lang na isagot nyo ay yes or no, no? Oo, hindi, pwede. Tao ba yan? Oo. Diba? Parte ng tao? Hindi. So, hindi naman po ganyan, no? So, nilinaw po ng dating Pangulo na ang pagtatanong na dapat ginagawa ay malaya dapat nakakapagsagot. Ang tinatanong at hindi siya dapat diktahan kung ano ang dapat niyang isagot. Ito po ang naging problema, umpisa pa lang, no? Sa mga batayang witnesses, kuno o resource person na hindi sila malayang nakakapagsalita. So dito po ay itinuwid ng maayos ni FPRRD that they cannot dictate the answers of the resource persons kung gusto nilang malaman yung totoo. Di po umubra yung mga style nila Brosas upang pilitin na sumagot lamang ang Pangulo nang hindi niya pinapaliwanag ang kanyang kasagutan. Kasi nga po ay ang mga sagot ay hindi naman minsan kahit na mukhang answerable by yes or no siya, you have to qualify what yes and what no actually means, no? Kaya doon po sa mga naunang mga witnesses, dahil sa sobrang takot, no? At malamang for all we know ay may talagang tinatago, ay hindi na lang nila pinipilit ang kanilang mga sarili. Sa bagay, sino ba naman ang babangga kay FPRRD? Baliw ka na lang kung talagang babangga ka sa ating dating Pangulo kasi makita nyo naman na walang kagatol-gatol siyang sumasagot at hindi mo talaga masasaklaw ang kaniyang talino at eksperyensa sa kaniyang mga salitang binibitawan. At ang mga umaharap sa kanya ay mga musmus pa, no? Uhugin. Kumbaga, wala pa talagang eksperyensa na kahit katiting man lamang nang meron ang ating dating Pangulo. So, ang tanong ko sa aking unang segment ay, palagay nyo ba ay iimbitahan pang muli ng HOR o House of Representatives ang dating Pangulo?
Gusto ko pong himayin yung mga issue kung bakit sabi ko nga ay may malalaking problema ang House of Representatives tuwing haharap sila sa kanilang mga resource persons sa mga hearing na yan, no? Lalo na dito sa Quadcom. Ang ating napansin nga po ay unang-una ay ang kanilang pagkakaintindi sa batas na ginagamit nila at ang pangalawa po ay ang kanilang paggamit ng mga testigo. Hindi na po ako hihimay dun sa batas, no? Kasi hindi naman po natin gustong pag-usapan o kalkalin yung aspeto ng law. Doon na lang po tayo sa aspeto ng mga facts o yung mga testigo. Testimonya ng mga testigo. Sa nakaraang hearing po, malinaw po na ikinokorek ng dating Pangulo ang mga maling mga ginagamit na information nitong mga Congress people na nasa Quadcom. Nakakapagtaka po ay umabot na ito sa kanila nang hindi nila chine-check yung mga facts. Halimbawa po, yung inungkat ni Congresswoman Brosas wherein she said na by the time yung po bang dalawang simbahan na pinabomba di umano, dalawang mosque rather, pinasabog ng dating Pangulo because nagalit siya sa pagbomba di umano nung mga simbahang ng Kristiyano ay pinag-utos niya. At dahil dito ay napilitan pong tumayo si Attorney Bello na hindi naman talaga kasali doon sa questioning na yon dahil sa lantarang kasinungalingan na pinapahayag ng congresswoman na pinipilit na ang may utos nito ay ang noong piskal pa lamang na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakakatuwa, di ba? So, nakakatawa, rather, hindi nakakatuwa. Marami din sa mga parts na yon, marami din sa hearing na yon, ang mga information na itinuwid pa na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Like for example, yung nga po, yung pamamaraan ng pagtatanong na pag-usapan na natin kanina, at halimbawa din yung sinasabing master list ng drug matrix na sinasabing pinipilit na merong isa at ang nag-produce niyan ay ang opisina ni PRRD. Malinaw po niyang sinabi na marami ang drug enforcers at bawat isa sa kanila ay merong ginagawang mga listahan. At napatunayan din po na ang PIDEA noon ay ang PIDEA na pinamunuan ni Lasso ay hindi ang PIDEA ni PRRD. So talagang maraming sali-saliwa at tali-taliwas sa kanilang mga ginagamit na mga impormasyon. Sa ganang akin po, lalo na ito, malinaw din po na kapag ang isang tao, isang testigo, ay gumawa ng affidavit, at ito po ay tatandaan natin sa batas, Pag gumawa po kayo ng affidavit, hindi po natatali ang ibang mga tao sa sinabi nyo. Kayo lang po ang nagsabi nun. Kung halimbawa, si Garma ay nagsabi, kesyo katal-katal. Halimbawa, sinabi niya, ako si Garma, nagpunta ako sa palengke kahapon. Nakita ko si PRRD. Hindi ibig sabihin, sinabi yun ni Garma, ay si PRRD ay nakatali din or nakabind din sa sinabi niya na nakita nga siya ni Garma. So, kalokohan talaga yung manner of questioning nila na para bagang ang sinabi ng kanilang testigo ay yun na ang walang questionable na katotohanan. Tingnan nyo po, masdan nyo po ang kanilang style ng pagtatanong, para bagang ang kanilang testigo ay yun lang ang kayang magsabi ng totoo. Yan po ang problema kasi,
sa Quadcom na yan at sa hearing na yan ay hindi mo pwede i-cross-examine ang testigo. Hindi nga pwede magtanong ang resource person. So, imposible naman po kung ako pala ay lalapit dyan at magagawa ako ng kung ano-anong kwento at ako'y maghahabi ng isang affidavit, ang ibig sabihin ako ang nagsabi ng totoo just because isinulat ko yon. Hindi na po sapat ang kasong perjury kung napapansin nyo, no? Hindi na siya siniseryoso ng mga resource persons na to dahil meron silang mga tinatago at maaaring may mga problema talaga sila na kinailangan nilang pumasok sa ganitong kasunduan. Maliban na lamang kagaya ni, of course, ng ating hero natin na si Colonel Grijaldo, no, who spoke the truth, na walang takot niyang sinabi, no, it never happened. So, hindi rin po siya gumawa ng kasulatan or affidavit at may mga ibang mga resource persons po or characters who came up front at ayaw din nilang magsinungaling, no? Yan yung mga tao na hindi nila malunok or makonsensya yung pinaggagawa dyan sa Quadcom. Ang point ko lang po ito is tama po si FPRRD and he also made that a point for the general public na nanonood to understand. Hindi ko mo sinabi ng isang tao at sinulat niya ang isang bagay ay totoo na rin ito sa ibang taong binanggit niya. No? So, hindi po yun pwede. Kaso po, sa galang Quadcom, kapag yung resource person nila, na alam naman natin pala ngayon kung sino yung scriptwriter ng buong telenovela na to, na walang iba kundi ang isang wala rin naman credibilidad na talagang sakit na lang niya yata yan, yung naghahanap ng kung ano-anong usapin para maging relevant siya, ay paano po magiging credible ang kwento ng Quadcom. Kaya it's really a matter of questioning the whole process itself now, because if they do not understand and execute the law properly, interpret the law properly, and then yung mismong facts nila balibaligtad, hindi talaga tama at nanggagaling sa mga questionabling mga tao, hindi po natin masisisi ang ibang mga tao na magsabing this is just a waste of time and a waste of people's money, no? Isa napansin natin is yung presence ni Laila de Lima. Di ko po maintindihan kung ano po ang kinalaman ng kanyang kwento at ang impact nito, no? Ang mga nangyari sa kanya at ang mga aligasyon sa kanya, hindi ko po alam, no? Kung bakit kinailangan binigyan siya ng panahon para magkaroon ng eksplanasyon sa kanyang karanasan. No? Kung gusto niyang maghabla, pwede naman siya maghabla, matagal-tagal na rin naman at marami naman pwedeng tumulong sa kanya, lalo na ngayon siya ay nasa baluarte ng may hawak sa kaban ng bayan, edi meron siyang allowance, meron siyang budget para dyan. No? So, kung susumahin nyo po ay nagkakatotoo po talaga ang mga kwento-kwento, ang ating naririnig at ang sinabi din ni Vice President na merong isang sumusulat, merong isang kumukumpas at nakita po natin lahat ng karakter na ating iniisip sa House of Representatives Quadcom na hearing na yon. So, confirmed, no? So, dahil confirmed, ako'y po'y naniniwala na alam na ng mga Dutertes ang kanilang gagawin at sila'y already nakapag-strategize kung paano lalabanan itong hindi naman talaga mukhang matatalino at maaayos na mga taong to dahil really, no, kulang talaga sa intelligence itong mga taong to kung titingnan mo ang kanilang galawan.
Ayun, at dahil po ayaw na po ng ating dating Pangulo na pagbigyan itong si Sonny Trillanes, no? Dating Senador Trillanes na ngayon ay tumatakbo bilang mayor dyan sa Caloocan sa kanyang mga kalokohan at pagpaggawa-gawa ng mga kwento ay talaga namang inutusan po niya si Attorney Sal Panelo na idemanda at mag-akyat na, magsampanan ng mga kaso na libel at probably some slander as well kay Trillanes dahil sa paghabi-habi niya ng mga kwento na hindi naman talaga makatotohanan, no? Kung makikita nyo po ay ang mga sinasabi niyang mga kwento against PRRD, mga luma na pong mga kwento ito, no? Kasama na po diyan yung mga sinasabi niyang mga bank accounts na nasa pangalan at dumaan kay PRRD at kay VP Sara na nakakatuwa pong tingnan parang copy-paste lang, no? Hindi nga po nagtutugma yung pagkakatype. Parang nung panahon ba na pinuputol-putol pa yung mga at dinidikit-dikit lang tapos isi-xerox para magkasama sa isang papel. Ay parang ganun po ang ginawa nitong si Sonny Trillanes. At ako'y nagtataka din po, no, kung itong mga dokumentong to ay ipinasa nila sa ICC, hindi po nga ba naman napakababa naman ang kalidad ng investigative yung evidentiary requirement ng ICC pagdating sa forma pa lang ng mga dokumento na sinasabit na mukhang napaka-unprofessional. In fact po, no, may isang nilabas na isang document yata itong si Sonny Trillanes na naglabasan lang recently na talagang yesterday, no, at lumabas to sa social media. Mali-mali po ang English, mali-mali po ang spelling, madami pong mali, no? Sa mga papel na inilabas ni Sonny Trillanes. So, it is also now very questionable kung paano nakakalusot ito sa lawyers at sa counsel na nagre-represent sa mga biktima kuno sa ICC. So, kung ako ang abogado, maselan ako. Siguradong hindi papasa yung mga binibigay sa akin ni Trillanes. Naglabas nga po yan ng mga listahan ng mga bank deposits ko, no? Saan bangko at anong bank account, no? So, kung ito man ay may kahit anong hibla ng katotohanan, unang-una po, ito ay bawal, no? Against, of course, the bank secrecy law dyan sa Pilipinas. At kung paano niya itong nakuha, hindi po natin alam. Mas kahindik-hindik po at masama kung ito ay mga peke or fabricated lamang na talaga namang ngayon ay inalmahan na ng dating Pangulo. Wala namang rason bakit hindi niya idemanda, no? Talagang ididemanda niya itong parang may sayad na tao na to na hindi mo alam kung bakit ganito siya, no? Anong problema niya sa mga panahon, yung nga sinabi ni FPRD, parang pag meron siyang hindi gusto, mag-aaklas siya, maghahanap siya ng kaguluhan, no? Kumbaga, ito'y kanya ng style, no? Nagtataka nga po tayo kung saan siya kumukuha ng pondo. Kasi nga, tama si FPRRD, wala man trabaho yan. So, meron talagang pumupondo sa kanya. So, nung mga una mga bulong-bulungan lang, na nandoon siya sa House of Representatives. Yun pala yung mga bulong-bulungan ay talagang totoo. So, lahat ngayon yung mga sinasabi nila na maaaring ang kanilang mga testigo ay hindi naman talaga nakakulong. Imagine, meron nga akong intelligence na hindi pa natin to napapatunayan na itong si Colonel Garma is always frequently seen dyan ba sa Midas Casino and Hotel and Casino na pagmamayari na di umano ng kumpanya ni Saldico. So,
Ang marami nag-iisip ngayon na hindi man siya nakulong at doon lang talaga siya na malagi hanggang siya'y makalipad papuntang Amerika. Hindi na po tayo talaga magtataka kung ang kwento ay hinabi-habi lamang at ang mukhang writer nito ay walang iba kung hindi si Sunny Trillanes kasi siya yung nasa gitna. Pumapagitna ngayon, tutuusin mo, wala naman siyang papel dyan sa House of Representatives at dapat ay wala siyang koneksyon kahit kanino. Pero ngayon, mga ating mga kababayan, kung kayo man ay nakikinig sa akin, di ba kayo nagtataka? Ang mga NPA, nandyan na sa tabi ng mga House of Representatives, Congress people. Di ba kayo nagtataka? Hindi po yan nagkaisa. Hindi po sila nagkaunawaan. Hindi po. Sila po ay nagkakaroon ng isang ayaw ko po sabihin kasi yung salita na medyo may pagkabastos, ano? Pero yun na rin po yun, no? Sila-sila po. Ngayon, parang may incest na nangyayari para lang magkaroon ng common, malabanan nila ang common enemy sa kanilang paningin kung hindi ang mga Duterte. Salata naman ikaw na medyo sige, hindi ka politically inclined, no? Pag tinignan mo, bakit magkakasama yung mga NPA? Kasama yung mga miyembro ng House of Representatives. Hindi ka ba talagang magtataka? No? Kung hindi ka magtataka, ay may problema ka. Hindi kita hinihimok na maka-Duterte ka or iwanan mo kung makabongbong Marcos ka man or ano pa man. Pero kung makikita mo na magkakasama itong mga to, ay magtataka ka talaga, ano bang nangyayari? Di ba dapat hinuhuli yung mga yan? Bakit tayo ngayon ay nakikipagmabutihan pa sa mga NPA na alam naman natin, no? Lalo na yung mga grupo nila Paduano, yung mga mamamatay tao yung mga yan Diba? Kaya nga sila ay tinaguri ang mga terorista ng ibang bansa. At tayo ngayon holding hands pa ang mga congressman natin sa mga ito, no? Isang araw po, hindi kayo po pwedeng mag-alaga ng ahas. Isang araw po ay tutukain kayo niyan. Hindi po ba'y alam na nila ang kalakaran ng budget? Alam na nila lahat ng sikreto. Alam nila yung pagnanakaw sa gobyerno. Alam nila yung kahinaan ng gobyerno. Tapos pinapasok nyo sa Kongreso. Abay, kung si VP Sara man po ang magiging presidente sa 2020, talaga napakadami niyang lilinisin. Kasi kailangan niyang linisin itong mga taong to na pinabayaang magkaroon ng papel at malaman ang lahat-lahat tungkol sa gobyerno, no? Binigyan natin po ng kapangyarihan tong mga taong to para malaman ang mga hindi nila dapat malaman. Magkaroon sila ng koneksyon sa parte ng gobyerno na hindi sila dapat nagkaroon, no? Kailangan talagang sila'y linisin pag naupo ang ating bagong magiging Pangulo sa 2028. Kung hindi po ay mananatili silang mga anay na unti-unting kakainin po kahit anong pundasyon na gagawin ng ating bagong Pangulo. Bago po tayo magtapos ngayon, no, sa ating mga pinag-uusapan ay of course, no, may mga nakikita naman po tayo paunti-unting preparasyon na ginagawa ng gobyerno, no? I think it was yesterday or the other day nakita ko nag-briefing, no? Ang Pangulong Bongbong Marcos, no? At ang kanyang style is yung nagtataka ako, alam niyo na, magbabasa siya kunwari ng mabilis na papel. Ay nakakapagtaka po, wala po bang mga tablet ang mga staff niya, no? Para mas maganda sana at mabilis ang pagpasok ng information. Siya talaga mahilig siyang magbabasa ng papel-papel para namang inuusod-usod lang niyang ganon yung page. Hindi man niya binabasa. Hindi po ba? Pare-parehas ang kanyang reaction kapag siya ay nagpe-press briefing.
Pero ang isang napakalaking tanong po ng sambayanan is nasaan po ang mga Amerikano na nangako sa EDCA na tutulong sila sa mga panahon ng kalamidad? No? Basahin po natin ang agreement na to at isang napakalaking rason daw kung bakit sila ay nandyan ngayon sa Pilipinas ay dahil sila ay tutulong sa of course sa security, no? At pangalawa niyan ay ang kalamidad. Oh, nasabi nga nitong partner ko sa isang usapan is nasaan sila? At ako naman ay nasabi ko, kung sila ay tumulong, siguradong pinalaki na yan ng mainstream media kahit isang Amerikano lang ang nagbuhat ng, let's say, or nagbaba ng isang taong na stranded sa kanilang bubong, ay kinuha sa pamamagitan ng rubber boats or nagbigay ng ilang mga rubber boats, malamang ay pinalaki na naman yan ng mga mainstream media para na bang bumaba na ang Hesukristo para iligtas ang sangkatauhan. Ganon po kabulok ang sistema ng mainstream media ngayon. Pero wala po tayong narinig, ano po. So, malinaw lang po na talagang walang tumulong. Sa mga kausaping mga donasyon po, mga naunang mga bagyo ay may mga pumasok po ng mga ilang milyon galing sa iba-ibang bansa. At sabi nga po ni Binibining Mahardika sa isang vlog niya noon ay sabi niya ay hindi yata natin nakikita na ang mga donation na ito ay ikinikredit ng mabuti at maayos at tama sa mga bansang nagbigay. No? Alam po siya na nagbigay po ang Amerika pero hindi po din niya nakita ito. Sa halip nakikita po natin nakarepak sa mga pangalan nila Martin Romualdez at ang kanilang mga political parties na nakakalungkot po talaga na harapan na po at walang habas na po ang pamumulitika pati sa pagtulong at ayuda tuwing ganitong kalamidad, no? So, ang panghuli ko na po sigurong pag-uusapan ngayon is of course yung pag-iingat ng mabuti, no? Sa oras ng sa panahong ito na dahil po ay medyo mahina ang pagtugon ng ating pamahalaan ay mas mabuti po gamitin nyo ang inyong common sense, maging practical, maging mabilis kayong magdesisyon, huwag magkopyahan, desisyonan nyo na po ang para sa pamilya ninyo. No? Hindi naman po kayo kumbaga, wala naman pong masama sa pag-iingat at kayo naman po ay makakabalik sa inyong mga tahanan kung halimbawang pinalad na walang nangyari. Ang mas mabuti, mas pangit po is yung nag-aantayan kayo dyan, umaasa na yun nga ay liligtas kayo ng pamahalaan o nung kung sino man pero hindi po darating yung tulong, mas malaki pong disgrasya yan kung sakasakali. No, ang sinasabi lang po natin dito is use your common sense, no? Use your common sense. Tapos, iligtas ang kailangan ligtas nyo ng mga papeles, mga gamit na maliliit. Pero kapag nandyan na po, no, ang sitwasyon na yan, wala pong mas mahalagang bantayan, kundi of course yung mga kapamilya nyo at ang buhay ay mahalaga. No? So, yun lamang po ang ating ipapaalala sa ating mga kababayan ngayon na always use your common sense. Common sense kasi hindi po talaga normal ang panahon ngayon. Hindi po tayo matutulungan buong-buo ng gobyerno dahil wala po tayong resources. Unang-una, pangalawa, wala rin pong foresight ang ating pamahalaan ngayon.
kumbagay masakit man sabihin, kanya-kanya muna tayong ligtas. At kung kayo ay nasa ganong sitwasyon po, gamitin nyo na po ang common sense nyo. At kung kailangan kayo yung lumikas na, wala naman pong mawawala, lumikas na po kayo at makakabalik naman po kayo kapag okay na ang lahat. And with that po, ako ay magpapaalam na for today. Salamat ng marami. Just keep yourself safe, sabi ko nga po. At ang importante, huwag kayong magpapagamit. This has been your Tita 8 for the soft launch.